Nabalitaan niyo na po ba kung sino ang bubuo ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Chairperson Pia Cayetano? 8 senador at ikasyam si Senador Pia. Wow! So ipapakilala ko sa inyo yung 8. Kumapit po kayo sa inyong mga upuan. Baka mahulog kayo. Una, bilang Vice Chairperson si Senador Jinggoy Estrada. Ikalawa, bilang ikalawang chairperson si Senador Rodante Marcoleta. Ikatlo, bilang miyembro si Senator Chis Escudero. Ikaapat, bilang miyembro si Senador Bongo. Ikalima at ikaanim, bilang mga miyembro ang magkapatid na si Senador Mark at Camille Villar. Ikapito, bilang miyembro si Senador Robin Padilla. At ikawalo, bilang miyembro din si Senadora Amy Marcos. Pansin nyo, walang member ng minority. Sila po ang mga naatasan bilang investigador laban sa katiwalaan. Naks naman Pero hindi ba karamihan sa kanila ang dapat imbestigahan? Si Jinggoy, isa sa mga pangunahing sospek sa flood control scam. Alam nating lahat yan. Madami nga naniniwala na maaari nang ma-indict si Senator Jinggoy at pwede nang lumabas anytime ang kanyang warrant of arrest. Pero teka, investigador po siya ngayon ng Blue Ribbon Committee. Si Marcoleta, kabago-bago lamang siya ay nasampahan ng kasong plunder. Ito ay may kaugnayan sa tinanggap niyang 75 million na tumataginting pero hindi niya diniklara at nagamit niya ito sa kanyang pangangampanya. Si Chis Escudero, pangunahing suspect rin to si Chis sa flood control. Kaya nga ba, di ba natanggal siya bilang Senate President dahil sa iskandalong yan? Tapos ngayon, biglang investigador ng bayan itong si Chis. Si Bongo, alam natin na siya ay riniklamo ni dating Senador Sani Trillanes sa di umano ay plunder dahil nakinabang sa mga government contracts ang kanyang mga kapamilya. Si Mark Villar ay nabanggit din ng ilang beses ang kanyang pangalan sa flood control dahil siya nga ay kalihim ng DPWH sa loob ng mahabang 6 na taon. Si Mark Villar ay pinapanagot din kasamang kanyang kapatid na si Camille Villar sa kasong may kaugnayan sa stock manipulation na isinampa ng Securities and Exchange Commission sa Department of Justice. Ngayon, mga Blue Ribbon investigator sila. Baka ninenervyos na yung mga taga-SEC at baka sila naman ang imbestigahan. Yung pang-7 miyembro, si Robin Padilla, alam mo nating ex-convict yan. Hindi ko na uusisain kung anong kakayanan niya bilang maging investigador ng Blue Ribbon Committee. At yung huli, yung pang-7, si Senadora Amy Marcos, kilalang masigasig na tagapagtanggol ng mga nakasuhan ng katiwalian. Ngayon, siya ang uusig sa mga tiwali. Ewan ko paano gagawin yon. Sa mga matitinong bansa na tulad ng Japan, mapagbintangan lang ang opisyal na sangkot sa anomalya ay sapat ng dahilan para siya ay magbitiw sa pwesto. Dito sa atin, sinasampal na ng ebidensya, kapit ko pa rin sa pwesto. Tapos ngayon, gusto pang maging mga investigador ng Blue Ribbon Committee? Wala na bang maski man lang konting delikadesa ang ating mga senador? Dapat pag may kaso, automatic disqualification na yan sa Blue Ribbon. Napaka-basic naman siguro nun. Ang Senate Blue Ribbon Committee ay nilikha upang maging bantay ng kapulungan laban sa korupsyon.
Pero ano nangyayari? Kabilang bilang miyembro ng komite ang mga senador na mismong naharap sa mga reklamo ng plunder o pandarambong. Ito ay isa ng patatawag na sabotahe sa sarili nilang institusyon. Paano magagawang mag-imbestiga ng may kredibilidad ng isang komite na naatasang magbunyag ng katiwalian kung ilan sa sarili nitong mga miyembro ay naakusahan ng pagpapayaman gamit ang nakaw na yaman? Ang presensya ng mga senador na may nabibinbing kaso ng plunder ay sumisira sa tiwala ng publiko at nagiging dahilan upang ang mga pandinig ay maging isang teatro na lamang. Nagpapakita ito ng senyales na kinukonsinte ng Senado ang conflict of interest sa pinakamataas na antas na nagpapahina ng moral ng otoridad nito na humingi ng katapatan mula sa iba. Kung nais ng Senate Blue Ribbon Committee na mapanatili ang anumang natitirang legitimacy nito, marapat lamang na mag-inhibit ang mga miyembrong sumasailalim sa investigasyon. Kung hindi, ang bawat pagsisiyasat ay nanganganib na mabaliwala at ituring na lamang bilang isang pangpolitikang palabas sa halip ng isang tunay na paghahanap ng katotohanan. So ano ba talaga nangyayari sa ating Senado? Talagang pakapalan na lang ba?